sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sinabing naging blockbuster ang pagsisimula ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Hataw Balita. Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos nais makasuhan ng retiradong pulis na nabidyohan na kinasahan ng baril ang nakagirian nitong siklista. Hataw Balita. Bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024, mabot na sa mahigit 22.6 million ayon sa Department of Education. Hataw Balita. Ilang lalawigan sa Luzon nag-anunsyo na ng walang pasok dahil sa bagyong Goring. Hataw Balita. Mahigit 30 pamilya inilikas dahil sa pag-apaw ng ilang ilog sa Antique dulot ng bagyong Goring. Hataw Balita. At panibagong serye ng oil price hike epektibo na ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Blockbuster. Ganito inilarawan ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia ang pagsisimula ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng UNTV sa itong balita newscast, sinabi ni Garcia na hindi nila inaasahan na marami agad ang maghahain ng COC sa unang araw pa lang ng filing nitong Lunes, August 28. Pakinggan po natin si Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia. Talaga namang umaapaw, halos 3 araw itong filing na nangyari nitong araw na ito sa sobrang dami ng mga kababayan natin nag-interest na tumakbo ngayong barangay at SK election. Sa kabila nito, naging generally peaceful naman umano ang unang araw ng filing ng COC. Ayon kay Garcia, bagaman hindi nila inaasahan ang bulto ng mga maghahain ng kanilang kandidatura, kumpleto naman ang kanilang mga form at handa ang kanilang mga tauhan. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa halos 2 milyon ang magpa-file ng COC para punan ng nasa 624,000 na posisyon sa BSKE. Tatagal ang filing hanggang sa darating na Sabado, September 2. Hataw Balita. Nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga nais kumandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na mahigpit na ipinagbabawal ang premature campaigning. Kabilang sa pinaalalahanan ng mga tapos nang maghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC, kabilang sa may tuturing na premature campaigning ay ang paglalagay o pagdidikit ng campaign poster sa paligid ng lugar kung saan sila tatakbo sa halalan. Kasama rin dito ang pagsusuot ng damit na may mukha ng kandidato bagamat walang sinasabi na iboto ito. Sakop din ng prohibition na ito ang paggamit ng social media. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit nasa pribadong ari-arian pa ang campaign materials, ay tatanggalin pa rin nila ang mga ito. Kakibat din ang posibleng reklamo na kakaharapin ng kandidato na may-ari ng mga ipinagbabawal na kagamitan at ang pagka-diskwalipika. Ayon sa COMELEC, sa October 19 pa maaaring magsimulang mangampanya ang mga kandidato at magtatagal ang campaign period sa October 28. Hataw Balita. Kasabay ng pag-umpisa ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE, epektibo na rin ang gun ban hanggang November 29, 2023 sa buong bansa. Nitong Lunes, August 28, may nakumpiska ng 2 baril sa checkpoint ng Commission on Elections o COMELEC sa National Capital Region sa NCR. May nakumpiska ring 5 deadly weapon habang 2 individual naman ang naaresto ng mga otoridad.
Bukod sa paglabag sa mga panuntunan sa halalan, maharap ang mga nahulihan ng baril sa sari-saring mga kasong kriminal. Hataw Balita. Ikinasana ng Philippine National Police sa Caraga ang simultaneous COMELEC checkpoint para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, nilinaw naman ng PNP na walang lugar sa rehiyon na kabilang sa red category. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Bilang paghahanda sa nalalapit na barangay and SK elections sa taong ito, nakatutok na ang Police Regional Office 13 para sa seguridad ng mga botante sa rehiyon. Nagsagawa na ng simultaneous COMELEC checkpoints ang Philippine National Police o PNP sa bawat border sa rehiyon at nag-deploy na rin ng mga police personnel sa bawat checkpoint. Ayon sa PNP, aabot sa 2,700 police personnel ang kanilang ide-deploy para magbantay sa mismong araw ng eleksyon. Dagdag pa ng pulisya, mula sa 1,311 barangay sa Caraga, ay mahigit 1,100 sa mga ito ay walang kaso ng election-related violence o tinatawag na areas with no concern. Nakabilang naman sa yellow category ang 9 na lugar sa Caraga, subalit posible umano itong magbago dahil na rin aniya sa presensya ng komunistang grupo sa rehiyon. Nilinaw naman ng PRO 13 na walang lugar sa Caraga na nasa ilalim ng red category o tinatawag na areas of grave concern. Yung third step, yung sa orange, areas of immediate concern. Why? Because of the presence of these communist terrorists, no? Yung NPA, but it is very minimal. No? Thank you for our partners here who are always securing our land, no? Nandiyan yung mga ating mga AFP, no? But the good news here is we have no areas of grave concern, no? Tinatawag natin na red areas. Sa October 30 ngayong taon, inaasahang isasagawa ang barangay and sangguniang kabataan election sa buong bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Sa iba pang balita, kinansila na ng Philippine National registration ng motorisang nakuna ng video na bumunot at nagkasa ng baril laban sa nakasagian nitong siklista sa Quezon City noong August 8. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, kinumpiska na rin ang 3 pang baril na pagmamay-ari nito. Kinilalang driver na si Wilfredo Gonzales na isang retiradong pulis. Ayon kay Lucas, malinaw na mali ang ginawa nito dahil lamang sa gitgitan at sagutan sa trapiko. Pakinggan po natin si PNP Firearms and Explosives Office Police Brigadier General Kenneth Lucas. This morning, we confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 9mm pistol. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington, also a caliber 45. And lastly, an Armscore, caliber 45. Yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District. Sa naunang press conference ng Quezon City Police District, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na sila ng siklista matapos ang insidente kaya't hindi na umabot pa sa pagsasampa ng kaso. Hataw Balita. Nais ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na makasuhan ng retiradong pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang driver na nabidyohan na kinasahan ng baril ang nakagirian nitong siklista noong August 8. Sa isang pahayag, sinabi ni Abalos na upang mapanatili ang maayos at mapayapang lipunan, hindi maaaring payagan ang mga bully na basta-basta na lang manakot gamit ang mga nakamamatay na mga armas.
Ayon pa kay Abalos, kahit nagkaayos na si Gonzales at ang siklista, maaari pa rin itong kasuhan kung may mga witness na nais tumistigo sa insidente. Kabilang na rito ang taong kumuha ng nag-viral na video. Hataw Balita. Oy, panibagong seri na naman ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang inaasahang makaapekto po sa ating mga motorista. Dahil po ngayong araw ng Martes, August 29, epektibo na ang ikawalong sunod na linggo ng oil price hike. 30 centavos kada litro ang taas sa presyo ng gasolina. 70 centavos naman ang itataas sa presyo sa kada litro ng diesel, habang 80 centavos ang ipatutupad na price hike sa kada litro ng kerosina. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang oil price hike ay bunsod pa rin ng bawas produksyon ng Russia at Saudi Arabia. Nakadagdag din dito ang pagbaba ng inventaryo ng Estados Unidos at Europa. Hataw Balita. Ngayong araw na po ang muling pagbubukas ng klase para po sa lahat ng mga estudyante sa public elementary at high school. As of August 28, araw ng Lunes, sumampa na sa mahigit 22.6 million ang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024. Sa datos ng Department of Education o DepEd, as of August 28, 2023, mabot na sa 22,676,964 ang kabuong bilang ng mga nagpa-enroll. Pinakamarami sa mga nagpatala ay mula sa Calabar Zone Region na mayroong mahigit sa 3 milyong mga estudyante. Sinusundan ng Central Luzon na mayroong mahigit 2.5 milyon at higit 2.4 milyon naman sa National Capital Region. Hataw Balita. Shifting classes ang ipatutupad sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa dalawang paaralang nasa 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa Albay. Magkakaroon din ng blended learning para sa mga mag-aaral ng mga paaralan na ginagamit pa ring evacuation center. Si Jerry Galicia, Humahataw Live! Good morning, Jerry. Paano ngayon magiging sistema dun sa mga paaralan na may mga evacuees pa rin pero gagamitin na ng mga estudyante, Jerry? Yes, amigo, magandang umaga. Ayon sa DepEd Bicol ay merong mangyayaring shifting or merong yung mga doon sa mismong nakatala doon sa eskwelahan ay sa umaga sila magpe-face-to-face at sa hapon naman ay modular. Samantalang mga evacuee naman ng mga bakwit o yung mga estudyante na nanatili dun sa evacuation center, sila naman yung sa hapon ay face-to-face at sa umaga sila yung gagamit ng module para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila kayong nagsimula na ang pasukan dito sa Bicol Region. Ayon sa Department of Education o DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, tinatayang nasa 15,000 learners ang sasailalim sa blended learning ngayong pagsimula ng pasukan dito sa Bicol Region. Ito ay mga estudyanteng patuloy na nanatili sa may evacuation center sa 16 na eskwelahan, ginagamit na pa rin bilang evacuation center. Nananatili pa rin kasi sa alert level 3 o mataas pa rin na aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. This 15,000 for the province of Albay will be doing the modular combined with face-to-face and other learning modalities. Amigo, magkakaroon ng shifting sa mga paaralang ginagamit na evacuation centers. Isang shift para sa mga batang bakwit at isa pang shift para naman sa mga estudyante na nakatala talaga sa paaralang na ginawang evacuation center. Ipapatupad ang ganitong sistema, partikular sa mga paaralang pinaglipatan sa mga mag-aaral mula sa dalawang eskwelahan sa sakop ng 6 km permanent danger zone, ang Calbayog Elementary School sa Malilipot at Magapo Elementary School sa Tabaco City. Kasama rin dito ang mga eskwela na nasa 7 to 8 extended danger zone. In some of the schools being used as evacuation centers,
Una, meron tayong tinatawag na distance learning or blended learning. Umaga, yung dating occupant ng school pwedeng mag face-to-face, half day. Then in the afternoon, they will be given the modules. Yung iba quiz naman, pag morning naka-module, pag hapon naka-face-to-face. Amigo, meron din ginawang makeshift classroom ang DepEd para sa mga estudyanteng evacuee kung kukulangin ng mga classroom. Sa tent naman ng DSWD, pansamantalang nanunuluyan ang pamilyang evacuee, subalit nasa loob pa rin ang compound ng mga eskwelahan. Yan balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, amigo. Jerry, ibig sabihin yung mga classroom na ginagamit at na tinutuluyan ng mga evacuees, bakante na yon ngayong araw ng pasukan na Jerry. Yes, amigo, bakante na yung mga eskwela o mga classroom na ginamit na bilang evacuation center dahil nga nagkaroon na ng tent ng DSWD para doon pa samantalang manatili yung mga pamilya na nanatili pa rin dun sa mga evacuation center. Pero nandun pa rin sa loob ng compound ng eskwelahan yung mga evacuee, amigo. Sapat naman yung mga tent ng DSWD para sa mga kababayan natin na nandoon na Jerry? Yes, amigo, sapat naman yung tent ng mga DSWD o doon sa mga pamilya na residente at yun doon sa DepEd Bicol. Kung kukulangin man yung classroom, ay magkakaroon ng makeshift na classroom. Sa tent naman, magkakaroon ng klase, yung mga pakwit doon sa mga evacuation center, amigo. Oo, bilang panghuli, Jerry, ano na ba update natin sa Bulkang Mayon? Hindi pa rin ba binababa sa alert level yung Bulkang Mayon at mataas pa rin ba yung posibilidad na pagsabog o pagputok niya na, Jerry? Amigo, ayon sa uling pakikipag-ugnayan natin sa PBOX, ay yung posibilidad na malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon ay mababa na. Pero hindi inaalis ng PBOX na pumutok pa rin yung bulkan dahil mataas pa rin ang aktibidad na pinapakita ng Bulkang Mayon hanggang sa ngayon, amigo. Kaya hindi binababa sa alert level 3, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live. Hataw Balita. Unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan pero nagdeklara ng class suspension sa buong lalawigan ng Cagayan si Gobernador Manuel Mamba ngayong araw ng Martes, August 29. Base po sa abiso ng provincial government, suspendido ang klase sa lahat ng antas mula preschool hanggang kolehiyo, mapa-public o private school dahil sa bagyong Goring. Patay naman sa anunsyo ng mga lokal na pamahalaan, bukod sa Cagayan ay wala ring pasok sa lahat ng antas sa public at private school sa mga bayan ng Mamburao, Santa Cruz, San Jose, Kalintaan, Magsaysay, Rizal, Abra de Ilog at Paluan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, gayon din sa Bacolod City, sa bayan ng Talisay at Bago City sa Negros Occidental. Sa lalawigan naman ng Batangas, wala rin pasok sa lahat ng antas ang mga bayan ng Lian, Lemery, Taal, Nasugbo, Calatagan, Balayan, Alitagtag at Calaca. Sa Iloilo City naman ay walang pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school sa public at private schools. Nag-anunsyo naman ng work suspension sa mga tanggapan ng pamahalaan sa mga bayan ng Mamburao at Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Parehong walang pasok naman ang mga opisina ng pribado at pampublikong sektor sa mga bayan ng Rizal, Kalintaan at Magsaysay. Hataw Balita. Umapaw ang tubig sa Cagayan River at hindi na madaanan ng mga motorista ang Alicaucao Overflow Bridge sa Kawayan City, Isabela, bunsod ng malakas na ulang dulot ng bagyong Goring. Si Kyle Balad, humahataw. Hataw Balita.
Hindi na madaanan ng mga motorista ang Alicaucao Overflow Bridge matapos na umapaw ang tubig sa ilog ng Cagayan dahil sa malakas na buhos ng ulan bunsod ng bagyong Goring. Ang ibang mga motorista pinipili na lamang na sumakay ng bangka para lang makatawid at makarating ng mas mabilis sa kabilang barangay o bayan na kanilang tinitirhan. Umiikot at dumadaan naman sa Negilian Bridge ang ibang mga residente na mas malayo kung ikukumpara sa pagsakay ng bangka. Kaugnay nito, naglabas na kahapon August 28 ng executive order ang bayan ng Benito Soliben at Kawayan City na nagdedeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan upang bigyang daan ang pagsasaayos ng mga nasirang silid-aralan at masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, as of 9 p.m. kahapon, nananatiling sarado ang mga gate ng Magat Dam at hindi pa rin ito nagpapakawala ng tubig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita. Kaliwat kanan ng naitalang landslide sa Cordillera Administrative Region bunsod ng patuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Goring. Sarado ang isang kalsada sa Apayao Province dahil sa nangyaring landslide. Hindi madaanan ng Claveria, Calanasan, Cabugao Road. Maging ang Sawmill, Mount Data at sa bayan ng Bauco ay hindi rin madaanan dahil sa rock slides and soil erosion. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa alternative route via Salin, Balicanaw, Sadsadan, Bauco, Mountain Province. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hataw Balita. Ramdam na rin sa buong probinsya ng Antique ang matinding epekto ng bagyong Goring. May mga pamilyang inilikas dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa ilang ilog sa lalawigan. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita. Nasa critical level ngayon ang mga ilog sa probinsya ng Antique dulot ng walang humpay na pag-ulan bunsod ng bagyong Goring na nararanasan sa lalawigan. Ayon kay Antique Local Disaster Risk Reduction and Management Office Department Head Broderick Train, kabilang sa umapaw ang ilog sa Sibalom, Paliwan at Karangaran River. Pero pangunahing maaapektuhan nito ay ang mga bayan mula sa Tobias Pornier, Lawan at Bugasong kung saan may 371 individual o katumbas sa 32 pamilya ang naihatid na sa mga evacuation center dahil sa banta ng flash flood. Posibleng madadagdagan pa ang bilang dahil hindi pa rin umano nakakapagsumiti ng kanilang report ang 3 barangay na apektado mula sa bayan ng Sibalom. Maging sa bayan ng Patnungon, 150 individuals naman ang inaasahang ililikas sa bayan ng Bugasong. Nakaready na po yung ating augmentation sa ating mga municipal LGUs para sa ating mga evacuees, no, for kanilang mga needs, no, especially yung relief goods. So ready na po at yun lang, inaayos natin yung mga evacuation center na pagdadalan sa kanila, aside of course sa ating mga no, na sa ngayon ay ginagamit din na temporary shelter ng ating mga displaced persons. Sa barangay Bulwangan sa bayan ng Valderrama, makikita sa social media post ng ilang residente ang pagragasa ng tubig baha. Ganito guys yung sitwasyon dito sa amin tuwing bumabaha guys, kasi overflow lang yung kalsada, kaya tuwing bumabaha siya guys, umaapaw yung tubig sa daanan, no? Habang landslide naman ang naitala sa Bagtason, Bugasong mag-aalas 8 kagabi. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw! Binigyang pagkilala ng Antipolo National High School ang UNTV News and Rescue Team at Members Church of God International o MCGI dahil sa patuloy na pakikisa sa Brigada Eskwela at sa mga proyekto ng paaralan. Si Jolitz Batangat, humahataw! Hataw Balita.
Ginawa na ng pagkilala nitong Biyernes, August 25 ng Antipolo National High School ang Members Church of God International o MCGI at ang UNTV News and Rescue Team. Kinilala ng paaralan ang patuloy na pakikisa ng grupo sa mga proyekto ng eskwelahan at ang pagsasagawa nito ng mga public service na nagpapatunay ng pagiging stakeholders nito. Unang-una po, siyempre po, meron tayong mga statistics or profile kung bakit yan nga based dun sa reported data na may mga bata tayong minsan may mga factors kung bakit hindi sila nakakapasok. May mga ilan doon na nagbigay kayo ng libreng gupit ang MCGI every once in a month mayroong selected students at siyempre part ng ating good grooming sa ating mga estudyante. Bukod sa Brigada Eskwela, feeding program at libreng gupit sa mga kalalakihan, pinakamahalagang serbisyo ay ang pagbibigay ng paalala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Of course, yung pagbibigay nila ng salita ng Diyos ay sharing of God's Word ay isa sa malaking bagay yan na kailangang marinig din ng mga mag-aaral, ng ating mga guro, mga magulang dahil isa yan, dyan ang kailangan din na matouch sila ng salita ni Lord para higit na malaman nila na sila ay yung faith nila ay ma-increase din. Dagdag pa ni Principal Dr. Beltran, sa pamamagitan ng Word of God ay makatutulong ito sa mga magulang para mapalaki ng tama ang kanilang mga anak. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang public services ng MCGI Rizal Chapter sa mga iba't ibang mga eskwelahan sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Mula rito sa Rizal, Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita. Public advisory po muna tayo. Nananawagan po ang pamilya ni Paul John Tumbaga, 26 years old, na nawawala noong Biyernes ng gabi, August 25. Huling nakita si Paul John sa CCTV sa JNT Malbar Branch sa Batangas na nakasuot ng kulay gray na damit at itim na pantalon bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa kaanak ni Paul John, mayroon itong motorsiklo na kabilang din sa nawawala. Para sa mga may impormasyon sa kinaroroonan ni Paul John, maaari pong ipagbigay alam sa telepono bilang 0905-4526-798. Hataw Balita. 13 crew ang nailigtas ng Philippine Coast Guard mula sa lumubog na fishing vessel sa Calatagan, Batangas kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Lumubog ang isang fishing vessel na Anita DJ2 sa layong 7 nautical miles mula sa dalampasigan ng Cape Santiago sa barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nakatanggap sila ng report bandang 6:45 ng umaga kahapon sa Batangas tungkol sa isang distress boat na kaagad naman nilang nirespondehan. Wala namang naitalang nasaktan sa nangyari at patuloy pa rin ang pagsasagawa ng investigasyon tungkol sa dahilan ng paglubog ng barkong pangisda. Narescue naman po natin yung 13 na crew. Sa kasamang palad po, all efforts na po yung Coast Guard natin, pati po itong Harbor Star, which is dapat po sila po yung magtotow. Gawa na rin po ng bad sea weather condition po. Hindi na po nasave yung fishing vessel at tuloy na po lumubog. Maayos at ligtas naman ang lahat ng mga crew sa nasabing barko at nabigyan agad sila ng pangunang lunas sa pagtutulungan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at ang lokal na pamahalaan ng Calatagan, Batangas. Ayon sa PCG, wala namang banta ng oil spill mula sa lumubog na fishing vessel, ngunit nakahanda naman sila kung sakaling magkaroon nito. Regarding po doon sa oil spill na sinasabi, ito naman po hindi alarming. Katulad nung nangyari po dun sa MT Princess, Empress po dun sa Loro. Ito naman pong diesel ay madali pong mag-dissipate pag nasa dagat po. Unlike po dun sa mga crude oil o kaya sa mga black oils po natin tinatawag, medyo dumidikit po yan sa mga shorelines po natin. Ito naman po ay madaling mag-evaporate po.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. R. Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Apektado ngayon ng kawalan ng tubig ang 8 barangay sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija matapos masira ang water pump motor ng Santa Rosa Water District. Tiniyak naman ng pamunuan na gagawin nilang lahat upang agad na maibalik ang supply ng tubig sa kanilang mga customer. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Kanya-kanya munang diskarte kung saan makakaigib ng tubig ang mga residente sa 8 barangay na apektado ng kawalan ng tubig sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija. Nasira kasi bandang madaling araw netong Sabado, August 26 ang water pump motor na nakabaon sa ilalim ng lupa na siyang nagsusupply ng malinis na tubig sa mga customer ng Santa Rosa Water District o SRWD. Ayon sa Santa Rosa Water District o SRWD, nagsasagawa na sila ng emergency repair kaya't nakakaranas ng kawalan, paghina at maduming daloy ng supply na tubig sa mga apektadong barangay. Kabilang sa mga barangay na naapektuhan ang Rahal Norte, Rahal Centro, Rahal Sur, Embuña, Inspector, Santo Rosario, San Isidro at San Pedro. Sana po mabigyan ng mabilis na action dahil napakahirap po talaga matigil, lalo na wala naman ng poso ngayon. Sa laban hindi po napakarami pa. Humihingi na rin ng pangunawa at paumanhin ang SRWD dahil sa subalit tiniyak nila na agad may babalik ang supply ng tubig sa oras na dumating na ang mga in-order na piyesa ng nasirang water motor pump. Pinapayuhan din ng Water District ang lahat ng kanilang customer na antabayanan ang kanilang water service advisory sa kanilang FB page o social media account para sa detalyadong impormasyon kung anong araw at oras ang schedule ng pansamantalang pagbubukas ng pumping station upang makapag-ipon ng tubig ang kanilang customer habang ongoing ang pagsasaayos ng nasirang motor water pump. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Ipamamahagi na ng Department of Agriculture ang 24.9 million pesos na budget para sa fuel subsidy ng mga magsasaka sa Caraga Region. Si MJ Vasquez, humahataw! Hataw Balita. Dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mamamahagi ang Department of Agriculture o DA Caraga ng fuel subsidy assistance para makatugon sa mga apektadong magsasaka sa rehiyon. Ayon sa DA, ang programa ay para sa mga magsasaka na nakaregistered sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Sakop ng Fuel Assistance Program ang lahat ng mga makinaryang nakaregistered sa kanilang tanggapan na ginagamit para sa agricultural production. Ayon sa kagawaran, nasa 7,919 na magsasaka mula sa 4 na probinsya ng Caraga ang target nilang mabigyan ng fuel assistance card na worth 3,000 pesos. Maaari lamang aniya itong gamitin na pambili ng produktong petrolyo. We have the budget as presented, 25 million including administrative costs. No, but we could not release if there are still discrepancies and so on. But September will be second week. Samantala, hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa rehiyon, lalo na sa mga individual at walang sariling makinarya, na sumali o sumama sa mga group at association para mas madaling makakuha ng benepisyo ng mga ayuda mula sa ahensya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Dahil sa dumaraming kaso ng diarrhea, nagdeklara na ng diarrhea outbreak ang lokal na pamahalaan ng Karamuan sa Camarines Sur. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Nagdeklara na ng diarrhea outbreak ang Rural Health Unit o RHU ng Karamuan, Camarines Sur dahil sa dami ng nagkakasakit ng diarrhea sa lugar. Batay sa datos ng RHU, umabot na sa 70 tao ang tinamaan ng nasabing sakit mula August 23. Samantala 5 naman dito ang binawian ng buhay. Naglabas na rin ng resulta ang Provincial Health Office ng Camarines Sur sa isinagawang water analysis sa pinagkukuhanan nila ng tubig inumin kung saan nagpositibo ito sa E. coli bacteria.
Samantala, patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong at medical assistance ng probinsya ng Camarines Sur sa mga lugar na apektado ng nasabing sakit. Patuloy din ang pagbibigay ng malinis na tubig na maiinom sa lugar. Pinaaalalahanan pa rin ng mga medical experts na siguraduhing malinis ang tubig na iinumin at panatilihing malinis ang kapaligiran. Hinihikayat din ang mga residente na agad na kumonsulta sa mga doktor kung may nararamdamang sintomas ng naturang sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Iba't ibang produktong likha ng mga Bicolano na mula sa puno ng niyog ang tampok sa isinagawang Bicol Coconut Trade Fair sa Albay sa isang mall sa Legazpi City, Albay. Mahigit 40 magsasaka o farmers na negosyante ang nagde-develop ng mga produktong export quality. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Mga produktong likha ng mga Bicolanong magniniyog na certified export quality ang tinampok sa 4 na araw na Bicol Coconut Trade Fair ng Department of Trade and Industry at Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ididisplay sa Coconut Trade Fair ng mahigit 40 entrepreneur o negosyante ang kanilang food and non-food products na mula sa buong rehiyon ng Bicol. Kabilang dito ang iba't ibang klase ng suka mula sa niyog, gaya na lamang na na-develop ng isang negosyante mula sa Tinambak, Camarines Sur. Ito po yung mga produkto po namin. Meron po kaming sukang tuba na 2 years na pong finerment at piniroseso po namin. Meron po kaming pinaharang, meron pong mas pinaharang, at meron pong mahamis na maharang. Made of coconut po. Ang lahat ng raw materials na ginagamit po dito. Meron ding mga palamuti sa bahay na yari sa baon ng niyog, sabon, body lotion, cocoa sugar, ang masarap na buko pie, bukod pa ang mga handicraft na gawa ng mga iba't ibang native groups sa Bicol Region. Nakatutok naman ang Department of Trade and Industry sa mga potensyal na cocoa farmers na maaaring gawing bagong negosyante kung saan ang kanilang mga bagong produkto ay pupuntahan mula sa Coco Levy. Binigyan din kami ng konting pondo under the Coco Levy, but ang focus namin is more on research and development and market promotion of the coconut industry. So we are assisting, we are creating entrepreneurs after the coconut farmers. So ito, resulta na to ng mga different projects and activities that we've done for the sector. So para continuous product development, para makikreate tayo ng mga bagong entrepreneurs and mga bagong produkto na i-offer sa ating mga buyers, sa ating mga customers. Nakapagsusupply ang rehiyon ng Bicol na umaabot sa 2 bilyong piraso ng niyog kada taon sa mga kalapit na probinsya gaya ng Quezon. Nakabangon na rin ang kabikulan lalo na sa industriya ng pagniniyog mula sa epekto ng mga nagdaang mga kalamidad. Target naman may parehistro ng Philippine Coconut Authority o PCA ang nasa mahigit 300 cocoa farmers and workers sa buong Bicol. Actually, it's not only the coconut farmers, pati po yung mga trabahador. Inaano po namin kasi kakaunti kami, tumutulong na rin ng mga local government para sila mapasama sa National Coconut Farmers Registry System. Ito ko yung talaan na kung saan later on meron silang reference number na pangahawakan kung ano mang benepisyo na aabot sa kanila in the future. Ito yung ipapakita lang nila. Kung wala kasi niyan, hindi ka nakarehistro sa nakapasok sa system, hindi ka maka-avail. Ang target namin ay 395,000 actually sa buong Bicol, but we believe na it's more than that. Nagsimula ang Bicol Coconut Trade Fair noong August 24 at nagtapos itong linggo August 27. Inaasahan na sa isinagawang trade fair ay mapapalago at mapapataas pa ang pagnegosyo ng mga coconut farmers sa buong rehiyon ng Bicol. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita!
Ilulunsad na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Air Traffic Service Course Batch 17. Samantala, napili naman ng CAAP ang Virac Catanduanes bilang testing center sa sinumang nagnanais maging bahagi ng Aviation Authority. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita. Ilulunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Comprehensive Air Traffic Service Course Batch 17 o CATS 17 para sa mga kabataan na hindi lalampas sa edad na 28 taon sa araw ng pagsusulit at may kakayahan, babae man o lalaki, na nagnanasang maging kasapi ng mga mahuhusay at piling air traffic management officers ng bansa. Ang ilan sa mga kwalifikasyon ay dapat na isang natural-born citizens ng Pilipinas, walang asawa, physically, mentally at psychologically fit, hindi pa nahahatulan ng criminal o administrative case at bakunado laban sa COVID-19. Sa darating na September 8, 2023 naman, ikalima ng hapon ang magiging huling araw ng pagpapasa ng mga aplikasyon sa nasabing training. Maaaring magpasa ang mga aplikante sa alinmang CAAP testing centers ng personal o kahit sa pamamagitan ng mail o courier. Ang nasabing pagsasanay ay libre, maliban sa mga allowance, matutuluyan at iba pang mga gastusin sa panahon ng pagsasanay. Ang mga makapagtatapos na aplikante ay ilalagay sa alinmang air traffic services at facilities sa bansa. Actually, wala naman pong limit ang application for environmental examination. So as long na you are qualified, as long na yung lahat ng qualification is wala pa tayong limit. So the submission of the on September 8, 2023, that's the deadline at 5 p.m. and the exam date is on September 23, 2023. Isa namang karangalan para sa bayan ng Virac Catanduanes ang mapili bilang isa sa mga examination center sa bansa para magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na maipamalas ang kanilang abilidad at kagustuhan sa larangan ng aviation. Ang nationwide examination ay nakatakdang maganap sa September 23, 2023, araw ng Sabado sa Virac Airport San Isidro Village, Virac Catanduanes. Kasama rin sa CAAP Testing Center ang mga bayan ng Batanes, Puerto Princesa, Calibo, Bacolod, Tacloban, Dipolog, Zamboanga, General Santos at Butuan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita. Patuloy ang pagkakaloob ng Technical Education and Skills Development Authority ng libreng kasanayan na magagamit para makapagsimulang makapaghanap buhay ang bawat individual. Prioridad sa scholarship program ng TESDA ang mga katutubo at beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Occidental, Mindoro. Si Bon San Pedro, humahataw! Hataw Balita. Nagsipagtapos sa kursong Bread and Pastry Production NC2 ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang 24 na estudyante na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa bayan ng Magsaysay, Occidental, Mindoro nitong nakaraang Biyernes, August 25, 2023. Sa naganap na training, nakatanggap sila ng 160 pesos kada araw bilang allowance sa loob ng higit isang buwang pagsasanay. Nagsagawa rin ng libreng 3 araw na entrepreneurship program upang maturuan ang mga ito kung papaano magagamit ang mga natutunan sa kabuhayan. Pagkakalooban din ang mga 4Ps beneficiary ng libreng toolkits na maaari nilang gamitin sa pagbibake. Samantala, itong nakaraang linggo, nagsagawa rin ang ahensya ng kalahating araw na special training sa paggawa ng homemade tocino para sa mga person with disability o PWD. Yung natutunan nila dito sa half-day na training ng tocino making, so kaalaman ang maibibigay namin sa kanila or skills, libreng skills. So magagamit nila ito para makasimula ng simpleng hanap buhay sa kanilang mga bahay.
kahit sabihin natin na PWD ako, na hindi isipin ng ibang tao na wala na akong silbi, wala akong pakinabang, sa kabila ng kapansanan ko, pwede ko pa po siya magamit at saka ma-improve sa pamagitan ng TESDA. Patuloy naman ang pagbibigay ng TESDA Occidental Mindoro ng libreng pagsasanay sa pagmamaneho para sa mga katutubo upang matulungan din ang mga ito na makakuha ng driver's license. Nagbibigay kami ng libreng pagsasanay ng theoretical driving course. So ito ay makakatulong din after ng training noon, pwede silang mabigyan namin ng certificate of recognition and then they will apply it to the LTO. Para si LTO, mabibigyan sila ng student permit. Simula January 2023 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 1,573 students ang napagkalooban ng scholarship program ng TESDA sa buong probinsya. Dagdag pa ni PD Reyes, mayroon pang 527 scholarship slots hanggang matapos ang taon para sa mga nais pang mag-aral ng technical skills mula sa ahensya. Maaaring magsadya sa mga TESDA Accredited Training Center sa lalawigan o di kaya pumunta sa TESDA Provincial Office sa bayan ng Rizal, Occidental, Mindoro. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Occidental Mindoro, Von San Pedro, Humahataw! At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, na panatili ng bagyong Goring ang kanyang lakas habang patuloy na tinatahak ang Luzon Strait. As of 4 a.m. ngayong Martes, August 29, na-monitor ang naturang bagyo sa layong 220 km silangan ng Apari, Cagayan. Ito'y namataang may maximum sustained winds na 155 km per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 190 km per hour. Kumikilos ang bagyong Goring, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Sa mga lugar naman ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ang extreme northeastern portion ng mainland Cagayan, partikular na sa Santa Ana, Gonzaga, nakataas ang wind signal number 2 sa northern at eastern portions ng mainland Cagayan, sa eastern portion ng Isabela, sa northern portion ng Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte, nakataas naman po ang wind signal number 1. Patuloy naman na nakakaapekto po ang southwest monsoon o habagat sa central at sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:11 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Pang-world class ang kalidad ng mga handicraft na gawa sa indigenous materials mula sa isang bayan sa Camarines Norte. Kasama na ito sa mga ine-export sa Estados Unidos, Canada, Australia at iba pang mga bansa sa Middle East. Si Brian Baldaraje may patikim. Isang lugar sa Camarines Norte sa Bicol ang nakikilala ngayon pagdating sa paggawa ng iba't ibang handicrafts na gawa sa rattan at iba pang indigenous materials. Ito ang bayan ng Kapalonga na pinanggagalingan ng world-class na kapalong handicrafts. Sino nga naman ang hindi mamamangha sa kakaibang mga disenyo ng mga handicrafts dito? May mga decorative handicrafts gaya ng mga upuan, lampshade at lamesa. May bags din, basket at iba pang kagamitan sa bahay na talaga namang sumasalamin sa kultura at sinaunang gamit ng mga Pilipino. Ayon kay Abner Aler na nag-umpisa ng nasabing pagawaan na sa maliit na puhunan ay makikilala ang kanyang mga handicrafts. Dati kasi ang pangalan nito is kultura, tapos nag-evolve ng
Kapalong Handicrafts. Simula kami dun sa mga malalaking pugad na ginawa namin noong panahon ng pandemic dito sa Tinagong Beach Resort. Rattan, kasi when it comes to rattan kasi napaka-luxury niya. Pangalawa, matibay. Pangatlo, when it comes to rattan kasi talaga iba yung datingan sa market o in demand siya. Lalo-lalo na nung umuso yung mga aesthetic, yan, yung mga team kahoy tsaka team puti, nag-in demand yung mga rattan na yan. Hindi lamang sa magagandang disenyo nakilala ang Kapalong Handicrafts, kundi sa dekalidad nitong mga gawa. Sa katunayan, nag-e-export na din sila ng kanilang mga handicrafts sa iba't ibang mga bansa gaya ng USA, Canada, Australia at iba pang mga bansa sa Middle East. At dahil sa inspirasyon at hanap buhay na naibigay ng Kapalong Handicrafts sa mga taga-Kapalonga, kamakailan, kinilala ito ng Department of Trade and Industry o DTI na isa sa 2023 Most Inspiring MSME. Maraming nagkaroon ng trabaho yung mga dati naming welder, karpintero, paggagawa ng mga furniture maker, nagkaroon din ng trabaho na dating dito lang, yung kanilang produkto dito lang binebenta sa Kapalonga, ngayon mas naibebenta namin sa iba't ibang lugar. Naging malaking tulong din ang Kapalong Handicrafts pagdating sa tourism industry sa Camarines Norte. Magkakaroon tayo ng one province, one product. Na ito yung gawang Cab Norteño. Pag nakita ang item na yan, Camarines Norte yan. So nakikilala tayo doon. At the same time, nakakatulong ito na magbigay ng livelihood opportunity sa ating mga kababayan. Remember that tourism is providing job and opportunities. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hotaw Balita. Ayan, gusto ko lang i-shoutout ang mabilisan si Elena Yang na suki natin dyan sa Sinpong, Taiwan, si Emma Chikuhara ng Japan at Efren Nelian ng Italy. At day 12 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 12 hanggang 14. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Martes, ika-29 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.